Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines. It's Sunday today, so happy Sunday sa inyong lahat. May matindi tayong pag-uusapan ngayon, no? Una, before itong picture na nakikita nyo, una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. May good news. Aalis ito sa bansang Pilipinas at may idudulot na magandang balita ito. Okay? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong usapang DDS supporters, Marcos supporters, at itong mga DDS na sumuporta ni Isko Moreno. Okay? So usapang hati-hati ng mga supporters ito, no? I-discuss ko ito sa inyo mamaya, no? Pero bago natin yan itatalakay, importante na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, okay? Para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Guys, at itong Donmar TV, please subscribe and please follow sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Punta tayo dito sa una nating balita. Itong good news natin tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Ibinalita ito nung isang araw, no? Sa UNTV, binalita rin ito sa mga mainstream media na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay nakatakdang umalis ng bansa sa susunod na linggo, which is ngayon yan, okay? Aalis ngayon si Presidente Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN, so Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa gaganapin sa Cambodia. So makita-kita ang mga different leaders ng iba't ibang bansa doon at isa ito si Presidente Bongbong Marcos. Inaasahan na tatalakayin ng Pangulo sa pulong ang issue sa food at energy security at climate change. Yan naman lagi ang isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So itong si Presidente Bongbong Marcos ay isa ito sa mga reason na pupunta dyan siya sa ASEAN, no? Tungkol dito sa issue ng food and energy securities at climate change. Kagaya sa mga nangyari noong pumunta siya sa Amerika at ibang-ibang leaders doon na nag-speech itong si Presidente Bongbong Marcos na gusto niya lahat ng bansa natin ay makiisa dito sa isusulong na we will fight for this climate change, no? So, yan guys, this is a good news na naman kasi hindi ito basta-basta na pumunta lang si Presidente Bongbong Marcos sa ASEAN. Merong makukuha si PBBM dito. May makukuha siyang partnership with ibang bansa, no? Maka-express si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang gustong gawin sa Pilipinas at to also give awareness sa ibang bansa na magtulungan, especially dito sa bansa natin na tinututukan ni PBBM itong issue ng food security, itong energy securities at mainly yung climate change, okay? So, this is a good news. Kayo mga audience ko dito, mag-comment, mag-react tungkol sa gagawin ni Presidente Bongbong Marcos na ngayon, linggo, ay pupunta ito sa ASEAN Summit. Then this will be held particularly sa Cambodia. Okay? Mag-comment, react kayo, babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan, ito na. Ito yung matindi nating pag-uusapan. Matagal ko na itong gustong itapik, ngunit ngayon lang ang time kasi medyo wala namang masyadong ganap tungkol sa ating Presidente Bongbong Marcos, no? Yung kahapon tungkol kay
Senator Leila de Lima update. Ngayon naman ay gusto ko nang itong pag-usapan. Kasi sa panahon na eleksyon hanggang ngayon, na-observe ko talaga na meron na raw kuno, okay? Merong mga DDS supporters, no, which is Duterte diehard supporters, merong mga DDS na sumuporta rin kay Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, o sumusuporta rin sa mga Marcoses. So matatawag na DDS Marcos. Yan, grupo yan. Meron ring sinasabi na purely DDS lang. Okay? Duterte diehard supporters. Meron yan. At meron ring mga DDS supporters na sumuporta rin kay Mayor Isko Moreno. Okay? O, kagaya ni vlogger Banatbay. O, yan. DDS yan. Diehard supporter yan ni Duterte. Tsaka Isko Moreno ang isinusulong niyang gustong maging presidente. So, tatlo yan. Merong DDS Marcos, merong DDS lamang, at merong DDS na Isko Moreno. At yan sila ang grupo ni Panatbay, nila Nino Barzaga. Yan sila, di ba? So, itong kampo itong mga supporters ni Isko Moreno na sumuporta rin kay Pangulong Duterte, napapansin ko lang, no? Ito yung napapansin ko. Ayaw nila kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Lagi nilang pinupuna kung merong galawan itong si Presidente Bongbong Marcos, yung mga DDS Isko. Okay? So yan lagi ang kanilang pilit nilang paaway, no? Pilit nilang ipinagpaaway itong si former President Duterte at itong si Presidente Bongbong Marcos. Pilit nilang ipinagpaaway dahil itong mga DDS na Isko, sabi raw ni Pangulong Duterte, President Bongbong Marcos is a weak leader. Yan raw ang ipinalabas ni former President Duterte, which is, that's in record, that's in camera, na-capture yan, sinabi talaga yan ni former President Duterte, sinabi talaga niya yan. Ngunit, sa isang interview, itong si Presidente Bongbong Marcos, tinanong siya, okay? Ano ang masasabi mo sa sinabi ni former President Duterte na tinatawag kanyang weak leader? Oh. Tinanong si PBBM dyan, ha? Sa sinabi ni former President Duterte na weak leader raw. Oh. So ang sabi nakalimutan ko na kung saang interview yun, ha? Pero alam niyo ba kung ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya, nauunawaan niya si former President Duterte. Kasi it's purely political. Okay? It's purely political. Yan ang sabi ni President Bongbong Marcos. Oh, the way I analyze it, the way I understand what President Bongbong Marcos said na yung kay Duterte ay purely political, yung sinabi niyang weak leader siya. Okay? Kasi, no, that time, gusto ng PDP Laban na ang tatakbong presidente ay si Senator Bongo. Di ba? Alam naman natin yan lahat. Siyempre, itong si former President Duterte, sinabi niyang weak leader itong si PBBM, which is tama si PBBM na purely political yan. Kasi itong si Tatay Digong natin ay loyal ito kay Senator Bongo. It's a play of politics. Laro ng politika yan. Okay? Kung yan,
sinusuportahan ni Duterte si Senator Bongo. So, strategy yun ni Duterte, ni Tatay Digong, para kakampi lahat ng kanyang loyal DDS kay Senator Bongo. Which is, itong si PBBM, naunawaan niya ito. Dahil magkalaban, politika eh. Yung mga DDS Isko Moreno, no? Yung mga kakampi ni Isko Moreno, sabi nila, ano raw? Talaga raw weak leader itong si PBBM. Hindi nila nalalaman between the lines na pinaglalaroan na sila. Okay? So, ito namang si Isko Moreno, flattered naman. Kasi, pero hindi naman siya inendorso ni former President Duterte at that time. Di ba? So, tama si PBBM na purely political yung ginagawa ni Tatay Digong. Alam niyo ba kung bakit? Noon pa sa Davao City, no? Bumisita itong si Bongbong Marcos doon. Kaibigan niyang dalawa. Malapit na kaibigan niyang si PBBM at itong si former President Duterte. Meron ngang video na sabay-sabay silang nag-interview sa isang programa sa Davao. In-invite itong si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? At isa pa, no? During the turnover ceremony, no? Yung pumunta na si PBBM sa Malacanang para siya na yung magpresidente at yung formal na aalis na si Pangulo Duterte sa Malacanang, pinagbulungan pa nga silang dalawa. Nagtawanan pa nga silang dalawa. Dahil itong dalawang ito, si PBBM at itong si former President Duterte, malapit ito na kaibigan. Yan ang hindi nyo alam. So, ngayon, isinusulong nyo na si Isko ang Little Duterte raw. Kung papiliin nyo, no? Kung papiliin nyo si Duterte between Isko Moreno and Bongbong Marcos, talagang pipiliin ni Duterte itong si Bongbong Marcos. Why? Nakita nyo yung makikita yan sa YouTube at saka sa Facebook. Noong inauguration ng isang bridge sa Manila. Okay? Itong si Mayor Isko nandun sa inauguration. At itong si former President Duterte, parang inopen na yung bridge, no? Na tinulungan tayo ng China. Hindi ko nakalimutan ko na yung bridge, no? May video pa nga kaming dalawa ni Nino Barzaga. Nagdebate kami ni Nino Barzaga noon tungkol dito. Pero friendly debate yun. Hanapin nyo lang sa video nyo sa page, sa Facebook, sa YouTube ni Nino Barzaga na nagdebate kami. Meron rin sa aking YouTube, no? Makikita nyo doon na in-upload ko rin yun, no? Na nagdebate kami tungkol dyan. Itong si Mayor Isko, hindi pinansin ni Tatay Digong during that bridge inauguration. Hindi pinansin. Sabi nung parang host ng event ng inauguration sa bridge, we would like to acknowledge the presence of Mayor Isko Moreno. Lahat ng tao pumalakpak except Duterte, nakaganon lang. Kasi itong si Mayor Isko noon, tinira kasi niya yung Duterte administration. Hindi rin nagustuhan ni Duterte yung mga banat at tira ni Mayor Isko yung palapit na eleksyon. Kasi katong mga galawan kasi ni Mayor Isko at that time is medyo may, para sa akin opinion, lahat ng sinasabi ko ngayon, ito ay opinion ko ito. Okay? Opinion ko ito at based on my observation, based on my research. Okay? Opinion ko to na itong si Mayor Isko at that time is maraming mga naiipalan rin sa kanyang mga ginagawa. Isa doon yung vaccine na
walang ano ba? Walang lista nakasulat doon at saka bumabaha yung malakas na ulan. O ayun, kawawa yung ano. At ito binabanatan pa ito ni Banatbay. Kasi itong si Banatbay rin is ayaw kay Mayor Isko at that time. Kaya nga tayo nabigla na bakit biglang bumaliktad yan kay Mayor Isko. Hindi ko na alam yan. Hindi ko na, saka kay Banatbay yan. I respect Banatbay sa kanyang opinion yan. Diba? So, ang masasabi ko lang dito sa ating vlog ngayon is itong mga Isko Moreno na mga DDS supporters rin, huwag niyong pag-awayin si PBBM at itong yung former President Duterte. Kung kayo, you believe on Mayor Isko, sa inyo yan, hindi kami mangingialam. Wag lang ninyong, sabi nyo, no? Ito yung sinabi ni Banatbay eh. Sabi niya, kapag may mali, babanatan. Kapag may magandang nagawa, ay pupurihin. Yan ang sabi ni Banatbay, which is I respect that. Pero sometimes itong si Banatbay naman ay like for example, itong may proyekto si former President Duterte na pumirma itong si Bongbong Marcos, no? President Bongbong Marcos ay nag-vlog si Banatbay, magaling raw pumirma itong si Bongbong Marcos. Parang sarcastic ba na pagkasabi ni Banatbay? Kasi makikita ko talaga sa personality ni Banatbay na ayaw niya talaga kay PBBM. I respect that, Banatbay. Walang problema dyan. No, idol ko yan. No, hindi pa tayo nagba-vlog. Lagi ko nang pinanood si Banatbay. Sa kanya yan. Hindi ako mangialam kay Banatbay. Hindi ako galit kay Banatbay. Ang sa akin lang, wag na lang sanang aatakihin, sarcastic yung pagkasabi na magaling lang pumirma, ganon, ganyan. Sabi mo, kapag may gandang ginawa, pupurihin mo, pero hindi mo pinupuri eh. Sarcastic yung pagkapuri mo. Magaling ka lang pumirma, para ganyan, ganyan. Na parang sabi ni Banatbay ba na parang sabi niya na ito raw si PBBM ay nakasunod lang sa proyekto ni Duterte. Parang ganun ba? Hindi dapat ganyan. Ang sa atin, no? In respect to Banatbay, kasi ano yan, malaking vlogger na yan eh. Magaling yan. I super believe on Banatbay, magaling yan. Ayokong awayin si Banatbay kasi I respect his opinion. His opinion talaga, kung ano man yan. Pero sana naman na kung merong magandang nagawa si Presidente Bongbong Marcos ay purihin mo ng mabuti. Hindi yung sarcastic way na lang. Okay? So, marinig ito ni Banatbay. I hope Banatbay will treat this one as professional naman, no? Na mag-unawaan pa. Kasi, ang sa atin naman, taong bayan ang involved dito. Kapag mag-fail ang ating bansa sa pamuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sidiraan, dahil pinupuna, ganyan, no? Tayo rin naman ang babagsak. So, let's accept na lang na itong si Pangulong Bongbong Marcos, mas malapit ito kay Pangulong former President Duterte. At let's accept na itong si Duterte, ayaw talaga ito ni Isko Moreno. That's based on my opinion, ha? Opinion ko yan sa base sa aking nakita, nag-research tayo ng mga videos na nakikita natin. No? Walang video na nagpapatunay na itong si former President Duterte ay during the campaign, ha? Sinasabi ko ito during the campaign. Walang video na nag-endorse itong si former President Duterte kay Mayor Isko. You accept that one, mga DDS Isko. Okay? At pangalawa, no? Yung sinabi ni
Pangulong Duterte noon na magaling si Isko Moreno, mas magaling pa yan sa akin. The way I see and the way I understand Duterte's yung mga sinasabi niya, sarcastic yun. Tingnan niyo ulit ang video na sabi ni Duterte na magaling raw itong si Mayor Isko. Itong si Pangulong Duterte, wise ito. Hindi nyo ito mabubola. Kayo pa ang bubulahin yan. And the way I understand sa pagsabi ni former President Duterte tungkol kay Mayor Isko na magaling raw ito, mas magaling pa ito sa akin, yan ang sabi ni Duterte, di ba? The way I understand it is binubola lang niya si Mayor Isko. Oh, yun lang. Tingnan nyo yung video na yun. Tingnan nyo. Read between the lines. Tingnan nyo ang body language ni former President Duterte. Sarcastic yun. Pero in a nice way. Hindi masyadong makita. Pero para sa akin, binubola dyan si Mayor Isko. Para sa akin, no, the way I analyze it, opinion ko ito, naeepalan itong si Duterte kay Mayor Isko. Opinion ko yan, ha? Hindi yan kay, opinion ko yan. Respect my opinion. Kanya-kanya tayong opinion. Okay. So, tayo dito, no? Kung kung ma-DDS Isko ka man, kung ma-DDS Marcos ka man, o ma-purely DDS ka man, sabay-sabay tayong suportahan natin itong presidente natin Bongbong Marcos. Yan lang. No? Magkaisa tayo. Hindi na, wag na yung away-away. Okay? Wag na yung away-away. Ako dito, nagba-vlog ako bilang opinion ko ito. No? Kasi ipinagtanggol ko lang itong si Presidente Bongbong Marcos dahil lagi itong tinitira ng mga Isko DDS. No? Isang grupo lang yan. Isang grupo rin yan, yan sila na mga Isko DDS yan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, no? Alam kong may sarili rin kayong sarili kayong opinion tungkol dito. So, mag-comment, mag-react kayo sa ating topic ngayon sa itong tatlong grupo na ito, DDS na sumusuporta rin kay PBBM at itong mga DDS na sumuporta rin kay Mayor Isko na sina Banatbay, sina So tatlo yan. Anong masasabi nyo? Okay? Pero sa akin, sa opinion ko ito, wala akong galit sa tatlong grupo na yan. Ang sa akin ay suportahan natin ang administrasyon ngayon. Huwag puro negative. Huwag puro mali ang babantayan. Kahit nga tama yung ginagawa, binabanatan nyo pa. Diba? So huwag ganyan. Susuportahan natin ang bansang Pilipinas. Yan ang importante. Okay? So, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At please subscribe, please follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? So, guys, hanggang dito na itong video na ito. Happy Sunday sa inyong lahat. God bless everyone.